itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Itiman number 39 sa balota, Senator Amy Marcos. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, walang iwanan. Alright, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harbel. Here again, at napanood po natin ang patalastas patungkol po sa endorsyon at ng ating Vice President Sara Duterte patungkol po sa kay Senator Amy Marcos at hindi po kay Camille. Kaya isang bagay na ating pag-usapan na naman ngayon dahil po ay parang nahati ngayon ang gustong bumuto sa dalawa sa pagkatapos na inendorso ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko naman, kayo ba, kamusta ba? Ay nasa okay din po ba sa inyo na yung pag-endorse ni Vice President Sara Duterte ay inyo rin pong bubutuin ba? At actually, depende na naman po sa inyo yon kung gustong talagang tulungan at pakinggan si Vice President Sara patungkol po sa pag-endorse niya kay Senator Amy Marcos and kay Camille Villar. So mayroon naman po tayong may freedom to vote kung gusto nais po natin silang bubutuin. Alam ko naman po ay 50% po talaga na ayaw po talaga kay sa dalawa. Mayroon din namang 50%. Actually ako honestly ayaw ko po kay Camille Villar, and it's okay for me for Amy Marcos nang after nung siya lumaban patungkol po sa Senate hearing, parang nakuha niya pong aking loob. Ngunit alam ko naman marami po sa aking mga kaibigan na ayaw po talaga kay Senator Amy Marcos. Pero alam nyo, magandang pag-uusapan ngayon ito dahil palapit po ang ating eleksyon this coming May 14 ba o May 12. Pasensya na po na hindi ko po matandaan yung anong pizza ng ating eleksyon. So ako actually hindi pa po talaga ako nakapag lagay ng list sa aking vote list kung mga taong aking bubutuhin po, kahit po dito sa aming lokal. At so that's why kailangan po talagang mayroon po tayong copy at tandaan po natin at wag lang po tayong bumasi sa number dahil baka ang kanilang number ay mali po at hindi po ang kanilang pangalan ang nilagay doon. So wala namang perfect po pagdating sa COMELEC, pero kailangan po talagang pagbubusihin ito ng ating COMELEC para po walang palso. Ngunit alam naman natin po na maraming alala sa darating na eleksyon, lalo na po sa electronics na gaganapin, especially po sa mga OFWs. Anyway, again, huwag pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe ko sa aking YouTube account dito sa Share Your Story, Ronnie Harbel. Kaya dito naman po tayo sa video reaction na ating pag-uusapan in my comments, commentary section or commentary, and kung ano pong ating saloobin pagdating po dito sa pag-endorse ni Inday Sara sa dalawang kanyang inendorso. At kaibigan pala ito ni Vice President Sara, very close din po siya kay Camille, ayun po kay Amy. So nakakalungkot lang kasi po ay ang unity and continuity ay nabuhag. Kaya siguro ito naman pong pamaraan ni Vice President Sara kung paano po ito buuin ulit, kasi 10 lang po sila, 10 senators na po ang mayroon sa kanilang
sa list po nila sa senator. So sabi ka ni Vice President Sara ay yes, good po, kailangan po natin ng 12 senators na i-endorse. Actually, I understand what VP said according to her purpose, kasi alam nyo kailangan po talaga nila ng 12 senators. Alam nyo kasi mayroon pong impeachment din po sa kanya. So maybe it is very helpful po sa kanya at hopefully kasi kailangan po talaga na yung magiging maging majority po sa kanila. Pagdating po sa ganitong sitwasyon ngayon, dahil po hindi po maganda ang sitwasyon patungkol po sa kabilaan sa ating kay BBM at sa mga Duterte po. So ito na pong labanan ng politika ngayon sa Pilipinas na kailangan po nating abangan at huwag po nating babaliwalain ito dahil po ang kawawa dito ay ang mga Filipino. Yeah. Dahil kaya po nakakalungkot. So ngayon, let's watch the video how Sara recommend this ang itong mga sila ni Amy Marcos at ni Camille Villar. Okay, so ganalita ito sa SMI at ating po pakinggan. Binahagi po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga dahilan sa likod po ng kontrobersyal niyang pag-endorso kina re-election ni Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Isang hakbang na naglalayong magsulong ng isang matatag at progresibong bansa. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Iboto si Senator Amy. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Umani ng atensyon ang pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kina re-election ni Senator Amy Marcos at Representative Camille Villar, lalo't papalapit na ang May 12 elections. Hati naman ang opinyon ng publiko. May ilang natuwa, ang iba nagtaka at nabigla. Pero ang lahat nag-aabang ng sagot at paliwanag mula sa pangalawang Pangulo para sa tanong na bakit. Nitong 21 ng Abril, sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag, nilinaw ni VP Sara ang dahilan ng kanyang suporta para sa dalawang kandidato. Ayon sa kanya, ang mga kandidatong kabilang sa Duterte kasama sina Marcos at Villar ay may iisang layunin at yon ay ang pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na bansa. Dagdag pa ni VP Sara, ang vision na ito, aniya, ay sapat na upang mabuwag ang mga pader ng pagkakahati-hati sa politika. May komento naman ang mga kilalang kalyado ng mga Duterte sa pag-endorso ni VP Sara kina Amy at Camille. Isa na rito, si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Meron ng mga kadahilanan si VP Inday Sara. Igalang ho natin kung naman ang mga kadahilanan. Nagsalita rin si Attorney Harry Roque, partikular na sa endorsement ng pangalawang Pangulo kay Amy Marcos. Dumarating yung punto na kinakailangan mo nilang pagkatiwalaan mo yung mga pinaniniwalaan mo talaga eh. Ako, hindi ako sang-ayon, pero susunod ako dahil tingin ko may dahilan naman si VP kung bakit niya inendorso. Siguro yan ay may kinalaman sa impeachment, siguro may pangangailangan na i-expand pa niya ang base niya. Whatever the reason is, susuporta ako kay VP, hindi kimangga. Una na rin sinabi ni Hanelet Avancenia, common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na alam na ng dating Pangulo ang endorsement ni VP Sara kay Amy, pero no comment siya dito. May mensahe naman si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga taga-suporta. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico. Alright, ang last na sinabi po doon ay wala namang sinabi si former President Rodrigo Roa Duterte. Wala siyang comment, pero sinabi po doon na kanyang may bahay ay kung hindi nyo suportahan ay kalimutan na lang daw siya eh. Nako. Kalimutan na daw si former President Rodrigo Roa Duterte. So
kailangan po talagang suportahan nyo yan. Nako, no, si former president na po ang hindi po nagsasalita, pero sinabi niya pag di nyo sinuportahan, di kalimutan nyo na lang daw siya sa ICC. In the way, that's very true. Although na ano ako kasi naalala ko kasi sinabi na dati ni Panelo, ni Attorney Panelo at saka ni Attorney Harry Roque talagang grabe attack nila before kay Amy Marcos natatawa ako sa alam po sinabi ni Harry Roque ay ay nako, support na lang kung ano pong kailangan para po sa panalo ng buong bansa, para po sa kanila pong kapunan, ay suportahan na lang po si Vice President Sara Duterte. Wag na pong may mga salita. Ako natatawa lang ako kay Harry Roque. Parang anyway, okay lang yan, but at least he is doing good, at patuloy po siyang magsusupport. Alang po kay Vice President. Parang delikado to pag nagka-problema to ay nako. si Attorney Panelo din, ang tapang-tapang dati yan. Ako, grabe sinabi niya po patungkol kay Senator Amy Marcos. Ano ka dyan? si Vice President Sara na po nagsasabi niyan. Ano kayo? Ay, nako. Anyway, yun po ang kanyang news po ng ASMI. Kaya po sabi doon, hindi naman po nagsalita ang ating former president, pero sabi niya, pag hindi nyo po sinuportaran, kalimutan nyo na lang siya. Roque? Panelo? Go na lang kayo. Kahit kayong mga Filipinos na ayaw mag-support po, yun na pong sinabi. Natatawa lang ako nito Ganun po talaga, ang sitwasyon ng mga pagdating po sa politika, nagbabago po ang ating isipan para lang po sa kabuuan ng suporta sa kapunan ng buong grupo ng Unity. Okay, alright, ito rin po paliwanag po ni Vice President Sara. Okay, kanya pinaliwanag, kanila lang po. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. Ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu. Ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, nung nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement, ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon, no? Nahirapan ako ibalanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor nung 2010. Nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa palibot. Ano yung pag-endorse mo kay candidate kay Senator Ivy? Does it have the blessing from the President kay PRR? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. Vice, paano makakatulong tong endorsement mo sa ranking nila
at sa pagtanggap ng mga tao? Naku, hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung makakatulong ba yon sa kanilang candidacy. Pero yun ang obligation ko sa ngayon, nakiusap ang dating Pangulong Duterte para sa mga senators. At sinabi ko nga, kaibigan ko, si Senator Amy Marcos at si Senator Camille Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang kandidato yung 10 dahil as a voter, tayong lahat ay binigyan tayo ng right to vote for 12 senators. So yun ang pinaliwanag ni Inday Sara. So ano sa inyo? Nasa inyo pa rin yan eh. Kung gusto niyo talagang tulungan sa panahon na ito, talagang kailangan po talaga natin. I mean, kailangan po talaga ni Vice President Sara ang inyong tulong. Pero depende naman po sa inyo kung binigyan naman po kayo ng pagkataon na sa inyo yon. Pero pinapaliwanag dyan na kailangan po ng 12 senators po para po ay malaking bagay kasi pag ito po mapanalo. Ganun po talaga ang laro ng politika eh. So tandaan po natin sa politika talagang maswerte ka kung may mga tao talagang they are very loyal when it comes of politics na hindi natin may iwasan yan, no? Talagang mahirap talaga pagdating po talaga sa politika ay nagbabago ang tao, pero ang realidad po ay talagang nandyan po yung loyalty at ang talagang faithfulness doon sa leadership kay former president, at nakikita naman po natin yung mga taong talagang tumalikod at nagtraidor po sa kanya. So it's time to rise up, at ngayon po ito naman po ang pagbabangon, at hindi po kailangan yung bagong Pilipinas. Actually, no need we are already Filipino. Hindi po kailangan ng bagong Pilipinas, ang kailangan po ang tao po ang magbago. Kaya kailangan po ng tao yung ng salita ng Diyos para po siya'y magbago. Okay? So, maraming salamat po sa pakinig at naway suportaran nyo na lang po. I encourage ko po kayo, suportaran nyo na lang po. No hard feelings po. Kasi yun po ang ninais at ng grupo na magkaisa. At sana nga po ay magiging panalo ito at wag maulit, I mean, no? Alam ko naman na kahit po sino nagsasabi talaga wala nang tiwala talaga pagdating doon sa mga ganyang sitwasyon lalo na po sa Marcoses. Kaya nga nakita ko parang si Senator Amy, sinusubukan niya talagang bawiin ang dangal ng at bawiin talaga sa sinira ng Junior. No? So kaya nga bumabawi po si Amy Marcos, Senator Amy Marcos, kaya kung natawag na itim may kasalanan ay dapat magbayad. Naalala ko no, sinabi ni Sara, ni Inday Sara yung talumpati niya, yung very short na, pero sabi niya mahaba daw. Very short lang. Pwedeng patawarin yung mga taong gumawa ng di talang sinasadyang kasalanan, pero yung di sinasadyang kasalanan lagot na. Kaya tama mo, itim. Ay nako, ganun talagang politika eh. So just be happy. Wag po tayong magkakasakit tayo dyan sa mga ganyang sitwasyon eh. So let's support what you are going to support. Supportaran nyo. No, kung kay BBM kayo, supportaran nyo. Kung kay Duterte kayo, supportaran nyo. Pero ako ngayon, dito ako sa side ni Duterte. So dito ako at supportaran natin po at it's up to you. Okay? So walang yan. Ganun po talaga sa politics eh. Huwag nating idamay ating pamilya kasi yung iba po pag dating po sa politika, pati yung kanilang pamilya inaaway nila eh. Huwag naman po. Huwag naman. Actually, pagdating po sa politika, pag nanalo yan, hindi na naman tayo maalala yan eh. Ang importante dyan ay gawin lang po nila ang kanilang trabaho kasi sinasahuran po natin sila pagdating po sa ating mga taxes. Especially po ang OFW ay pinakamalaki pong nagbibigay ng taxes
talagang malaking inambak nilang pira dito sa Pilipinas. Diba? So ganun po talaga ganun po talaga ang mga sitwasyon, mga nangyari po sa politika. So importante para sa akin, trabahuin lang nila ang dapat nilang trabahuin. So kaya sana naman wag pong ganun po ang nangyayari kasi magkaibigan nag-aaway, magkapitbahay nag-aaway, magkakapatid nag-aaway, pamilya nag-aaway, kamag-anak nag-aaway dahil patungkol lang po sa pagdating po sa politika. Wala tayong makakuha diyan sa politika. Taling atin lang naman diyan. Trabahuhin lang po nila, dapat ang trabahuhin pagdating po nila sa posisyon. Tayo po ang nagsasahod. That's why I believe there's a people power. Hindi po sa pamagitan ng dahas, kundi pa sa pamagitan po ng buto. Pero siyempre, we are alarming pagdating po sa vote ngayon, sa electronics. No? At huwag naman po sana, maging patas na po sana yung ating COMELEC. At alam naman natin po, lahat ay talagang 80% po na walang tiwala po ang tao pagdating po sa COMELEC, no, sa electronics. Kita mo, nung nakaraan, talagang mali pa yung number, no? Ang number niya at saka pangalan niya, ibang tao pala ang inilagay nila. So abangan po natin, okay? So malapit na, next month na po yan. At tandaan po natin ang Diyos po ay hindi po ang naglagay sa kanila dyan, nagloklok sa kanila. Tayo po ang nagloklok. Tandaan po sa panahon po ni King Song, nung humiling po ang Israel, ay hindi po ang Diyos naglagay. Gusto nga ng Diyos, siya po ang maghari sa atin eh. Kaya lang problema po kasi ang tao, gusto niya po talagang magkaroon ng leader. Kaya binigay po ng Diyos yon. Kaya naging problema, pag ang leader hindi po tama, ay talagang sasawayin po siya ng Panginoon. Ganun po ang nangyari po kay King Saul. Diba? So, kaya po pinalit niya po si King David at talagang mayroong pong puso. Ang pag-usap dyan, puso at talagang may tarong talino. Mayroong pong isip na tama. Okay, so this time, this is your share your story, Ronnie Harobel, na patuloy pong nagbibigay at ng komentarya nito sa ating mga pangyayari po sa pagdating sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas. Okay, so maraming salamat. Don't forget to like and subscribe po. Please click the notification bell para matunugan niyo po ang bagong ating video na ating i-upload. So maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay, patuloy po na pag-support ng aking channel. Huwag niyong pagkalimutan po ang mga taong nandito po, no? Yan, yung mga ang aking mga members at ang mga very supportive ng papalipad, no? Nandyan po sila. Okay? So God bless po sa ating lahat at puntahan niyo po sila din po at subscribe them and supportaran din po ninyo siya. Okay? So maraming salamat po sa buong support na lagi niyo pong ibinibigay sa akin. I will give you support also. Okay? So don't forget always to comment if what is your opinion, your desire. I will respect what you are doing. Kung ayaw niyo pong butuin, nasa inyo po yun. Okay? Wala naman po sa pilitan. Pero alam niyo, mahirap po talaga na itayo ang isang grupo na hindi po nagkakaisa. Yun na po, kahit po si Satanas ayaw niya pong gano'n eh. Gusto niya magkaisa po. Kahit po si Satanas gusto niya pong magkaisa. Ganun po talaga, no? Kingdom against kingdom. So hindi po pwede na hindi magkakaisa. Pakinggan na lang po natin si Inday Sara, katulad po sinabi ni Harry Roque. Okay, see you again to the next video. Bye bye sa lahat. Maraming salamat sa pagkinig po. Bye bye. God bless.